tuloy-tuloy na nga itong ginagawang investigasyon ng gobyerno tungkol dito sa mga flood control projects anomalies. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. For the meantime, pag-usapan natin yung ibang aspeto tungkol dito sa flood control projects. Since ito ay nangyayari na ngayon, hindi pa natin alam kung hanggang saan ang dulo nito. Hindi natin alam kung anong kahihinatnan ng mga investigasyon na to. Ang magiging problema natin dito, ang magsasuffer dito talaga, yung taong bayan na nangangailangan talaga ng mga proyekto na yan para makontrol ang mga pagbabaha. Napakaraming lugar dito sa ating bansa na halos konting ulan lang ay binabaha. At ang problema pa, ang tagal bago humupa ang baha. So, isang napakalaking problema yan ng napakaraming mamamayang Pilipino na apektado. Ang sabi nga dito ni Architect Palafox, 1970s pa, may solusyon na tungkol dito sa baha. Especially dito sa Metro Manila, sa NCR. Meron na siyang solusyon na ginawang study tungkol dito sa pagbabaha sa Maynila. At meron na nga din mga recommendation siya ng ginawa doon sa mga nakaraang presidente na wala ngang nangyari. Isa nga dyan, nabanggit niya yung pag-approve, pag-sign ni President GMA tungkol sa kanyang mga sinuggest na solusyon sa pagbabaha, pero hanggang doon lang. Nung mapirmahan yan, hindi na rin natuloy at nawala na sa usapan. If I may share, mid-70s pa, nandun na yung solutions. After the big floods of, I think, 1970-73. So there was a project called Metro Plan Manila in Manila Bay Region Strategic Plan. Metro Plan Manila funded by the World Bank. I was a team leader and senior planner, project officer for the UNDP-funded Manila Bay Region Strategic Plan. And I remember the conversation that time, with the do-nothing scenario, we'll have catastrophic flooding, traffic, garbage problem, all the problems we have now. We said that when I was 25 years old, maybe ang hindi nagawa muna. Dredging ng Laguna Lake at saka Parañaque Spillway. Kaya after Ondoy, I was in Dubai, tinawagan ako ni Jarjus Bondok. And some people were blaming God for the flood. And I said, it's not an act of God, but sin of omission and of men and women running our country. Kapag kayo po ay tanungin ngayon, bakit ho ba palaging baha ang Metro Manila, Sir? One is urbanization, rapid urbanization. So we have to review even our subdivision code, building code, etc. And also our drainage system and flood control, 75% undersized, silted pa. Lack of infrastructure. And the plans were put in place mid-70s. 1974, to be exact. As we said, in 1976, with the do-nothing scenario, we'll have catastrophic flooding, traffic, all the urban ills happening now. It was, not predicted it, we saw it coming with the do-nothing scenario. Yeah. What are the doables now? Immediate action program, short-term, medium-term, long-term, and visionary. That's why after Ondoy, I proposed a 10-year program that I even said, if there are objections to the spillway, if it is open, we can do a smart tunnel. They did it in Kuala Lumpur. Like a tunnel connecting Laguna Lake and Manila Bay. The top could be a roadway, second roadway, the lowest will be the spillway. And during the worst floods, the whole tunnel can be spillway. I proposed that after Ondoy. Saan po lalabas yung tunnel na yon, yung spillway na yun? Manila Bay. And we had detailed conversation with President Gloria that time. And he approved most of our 60 recommendations. The 60 is now 145 recommendations with do nothing or do minimum happening right now. So nagkakaproblema din po tayo, Sir June, dahil sa pagpalit ng administrasyon. Taon-taon na lang po, bilyong-bilyong piso yon.
Are they not being utilized properly? Is it just really going to the wrong hands? Is there so much corruption? Ganun ho ba yun? How would you would be able to explain that? Because siguro po you would know the number. Do you question Yeah. where the money goes? Mayor Magalong of Baguio said on record, corruption and infrastructure is as high as 70%. And I've spoken to some contractors, they're asked to down specs. So let's say you give 40% to the corrupt bureaucrat or politician. Where did you reduce the 40% from the specifications? Special flood and so on. And all our infrastructure. And if 40 to 70% goes to corruption, we'll have worse problems coming to us. So ngayon, magkaroon man tayo ng isang master plan, isang magandang plano para sa buong Pilipinas at doon sa mga critical areas na talagang kailangan na ng agad-agad na solusyon sa pagbabaha. Ang problema natin dito, kailan pa may implement itong mga ito. Alam natin na ngayon, especially na may mga kaso, ang mga proyekto na yan na nakitang substandard, nakitang mga hindi tapos, especially mga ghost projects, dadaan pa sa korte yan. At magkakaroon pa ng mga mahabang panahon para magalaw ulit yan dahil nga sa may kaso. Hindi mo basta-basta magagalaw yung ebidensya ng crime hanggat hindi na re-resolve ang issue. So hindi ko alam paano ang gagawin ng DPWH yan dahil very urgent ang pangangailangan ng mga taong bayan natin para ma-resolve yung problema sa pagbabaha. Kaya nga, ang sinasabi ko rito, since yung mga projects na yan na nakikitang may mga problema, hindi agad-agad kayang galawin dahil nga sa kaso, lalong mabigat na problema ang hinaharap natin sa pagbabaha. Kailan pa magagawa ng solusyon itong pagbabaha na to? Especially nga na magkakaroon ng mga kaso, buong Pilipinas po yan. Doon pa sa mga areas na critical, doon sa mga areas na kailangan flood control projects. Hindi tayo makakaiwas dyan dahil kailangan magkaroon pa ng court order matapos ang kaso bago natin ulit magalaw yung mga projects na may problema. So ngayon, in the meantime, baka naman tayo as private citizen makaisip ng mga solusyon dito sa mga pagbabaha na to. Ang isa po nga dyan, ang isang solusyon nga po dyan na naiisip ng inyong lingkod ay yung paggawa ng mga floating houses. Since itong paggagawa ng mga flood control projects, paggagawa ng mga mitigating ways to solve the problem, malaking part po dito sa mga areas of concern na kasalukuyang nagsasuffer sa mga pagbabaha. In fact, sa Baliwag, ilang buwan na hindi humuhupa ang baha. At marami pang area sa Pilipinas na konting ulan lang ay talagang binabaha at ang tagal ng recovery, ang tagal ng paghupa ng tubig. So ngayon, sinasabi ko rito, meron nga tayong solusyon na naisip na hindi ganun ka-expensive na kung maaari sana magawa ng
project study ng gobyerno para tulungan ang mga taong gustong makabawas-bawas man lang ng problema tungkol sa pagbaba. Ang sinasabi ko nga po dyan, yung mga floating houses na ating kinonceptualize at ng nakaraang panahon ay ating naparehistro dyan sa IPO at hindi nga lang ito nagkaroon ng realization dahil nga sa kakulangan din sa funding. Pero kung ang gobyerno makakatulong sa atin sa pag-fund nitong proyekto na to, kahit papaano marirelieve ang maraming tao, especially dun nga sa areas na talagang perennial ang problema sa pagbabaha. Ang floating houses po na ating kinonceptualize ay hindi naman ganun ka-expensive dahil gagamit ito ng mga framework na light gauge steel para maging light ang bahay at nang sa ganon hindi naman kailangan masyadong maging expensive yung mga floaters nito. Kaya papakita natin kung ano yung konsepto nitong paggawa ng floating houses at sana nga mabigyan ng pansin ng gobyerno ito para ito po ay magkaroon kaagad ng pakinabang sa mga mamayang Pilipino, especially doon sa mga areas nga na perennial na ang problem at ilang buwan bago sila makarecover sa baha. Alam naman po natin na itong ating mga kababayan, kahit na bahang-baha doon sa lugar nila, hindi aalis siya ng kanilang lugar. Kahit na matulog pa siguro sila sa mga bubungan ng bahay nila, hindi nila basta-basta maiwan yan. Kaya out of the question yung sasabihin mong bakit hindi pa kayo magsilipat ng lugar doon sa mataas na lugar. Kasi alam nyo na, yung ating sentimental value para doon sa lugar na yan, sa inyong bahay na naipundar, hindi ganun kadali na lisanin yung lugar nila, sabihan natin sila na lumipat na at iwanan yung kanilang matagal na lang tinitirahang bahay. At of course, hindi naman din lahat capable na bumili ng panibagong property or bahay para lipatan nila. So, itong ating alternative option is to have a small dry area na isang floating structure na hindi naman kailangan napakalaki. Importante lang, meron silang space doon sa kanilang lote na pwede nating lagyan ng isang floating structure na kung saan pag tumataas ang tubig, yun ang pinaka-escape room nila. Pupunta na sila dyan para hindi sila maabutan ng baha. Meron silang separate na gamit para dyan, may separate toilet. At ang importante rito, meron silang matutulugan na maayos at safe every time na magkakaroon nga ng baha. Isang safe, dry area na meron namang toilet facility at meron din silang mga kitchen dyan, meron silang tulugan na maayos. Hindi katulad ngayon, marami sa ating mga kababayan, kung hindi makikitulog sa ibang lugar, pupunta sa mga evacuation center, very uncomfortable. So, ang ating alternative is to make a small room na available para dun sa available space nila dun sa kanilang lugar. Gawa natin ng floating structure at kung saan kumpleto ng facility doon. May toilet, may kitchen, at may tulugan sila na maayos. Ngayon, para naman doon sa talagang gusto ng palitan yung bahay nila entirely, pwede rin naman na kung hindi rin naman nila masyado ng inaasahan na i-recover pa or yung mga bahay na luma na at gusto na nila rin namang palitan ng bagong structure na safe sa baha, pwede rin po natin gawin na buong structure doon sa lote nila, kung gigibain na yung bahay nila, gawin na natin floating house yung buong kabahayan. Na kung saan hindi na nga sila mag-aalala na tuwing uulan na lang ay namumroblema sila saan sila matutulog, saan sila magto-toilet at yung mga daily activity nila na hindi nila magawa dahil nga baha na sa kanila. At isa pang maganda rito, pati na po yung garahe ay pwede nating lagyan natin ng floaters para yung kanilang sasakyan na nakapark doon sa garahe ay pagdating ng pagbabaha ay lulutang at hindi nila kailangan itakbo pa sa malayo doon sa higher ground yung kanilang mga sasakyan
pag ito ay bumabaha na. But of course, hindi mo pwedeng galawin yung sasakyan mo hanggat hindi naman bumaba yung tubig. Doon lang muna siya para hindi naman masira ang makina ng sasakyan na yan habang may baha pa. Ito po ang tawag ko po rito ay dynamic structure. So ganun po ang konsepto ng ating tinatawag na floating house na sana ay mabigyan ng pansin ng government para yung mga hindi talaga aalis na hindi umaalis sa kanilang mga lugar na mga biktima ng flooding ay matulungan tungkol dito sa pagtatayo ng mga floating houses. So hanggang dito na lang po muna ang ating episode for tonight. At sana doon sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at mag-comment po tayo at i-share po natin itong video na to sa maraming kababayan natin na lalong-lalo na yung mga namumroblema sa baha. Sana ma-appreciate nila itong ating konsepto sa floating house. At kung sila naman ay may kakayanan na magpatayo na ng ganito, matutulungan natin na magtayo sila ng mga floating houses. At sana ang government mabigyan ng pansin din ito dahil sinasabi nga natin mukhang matatagalan pa ang solusyon diyan sa pagbabaha. Lalong-lalo na yung mga fa-filean ng kaso na mga flood control projects na yan, matagal pa pong magagalaw yan dahil nga mayroong kaso. Kailangan yan magkaroon pa ng clearance sa korte kung tapos na ang kaso bago magalaw yan. So ibig sabihin yan, magtatagal pa po ang pagturusan ng ating mga kababayan diyan sa mga flood-prone areas. Isa pong solusyon nga, dahil hindi naman basta-basta rin natin maitataboy o mapapaalis yung mga kababayan natin diyan sa mga lugar na yan, magtayo tayo ng mga floating houses na sana ay mabigyan ng pansin ng ating government. Again, thank you so much for joining me today. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli.